Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to H. Nako. Kanina po meron pong naganap na press conference yan po sa House of Representatives. At ang mga kasali po dyan yung mga young guns. Ito pong mga hinahangaan natin mga mababatas na nakikita po natin dyan po sa mga hearing, dyan po sa Quadcom, sa Tricom. So ito po yung ating makikisig ng mga membro ng House of Representatives, mga representante. Ito po dapat yung ating pinipili mga kababayan yung na nag-represent sa ating lugar. Kasi bawat distrito po ay may representative at ito po yung ilan sa mga magagaling at magigiting nating mga mambabatas mga kababayan. At, nako, kanina po ay binanatan itong mga padapa senators. Itong mga kandidato ng padapa mga kababayan kasi itong kampo ni Duterte, ito pong mga padapa, feeling ko talagang desperado na. At ang nangyayari ay iba na po ang style ng kanilang pangangampanya. Kasi dapat kapag nangangampanya ka, di ba, hindi ka naninira. Kasi dapat pag nangangampanya ka, inilalatag mo yung mga plataforma. Itong mga padapa, mga kababayan, ang ginagawa, puro paninira Wala tayong nakikita mga plataforma na gusto nilang gawin kung sakali mang sila ay mahalal. Kundi pawang paninira sa gobyerno at sa mga kalaban nila. Kaya binanatan sila ng ilang miyembro ng young guns mga kababayan. Ito pakinggan natin yung portion o yung segment na kung saan ito pong mga padapa candidates ay binanatan po ng ilang miyembro ng young guns. O ito guys, panoorin natin. Follow-up lang po, nasabi nyo nga po kanina na parang tuwing rally na lang may focus na sinisira na lang ulit yung mga ilang politiko. Umabot na po ba sa punto na parang concerning o nakaka-alarma na rin? Kasi parang may pattern na next rally po ba, ganito rin ulit yung magiging narrative? Sinong naninira? Yung concerning FERRD statement pa rin po. Kasi last week, meron yung na-file nga ni General Torre na sedition kasi yung threat sa senador. Ngayon naman, towards the administration, may nakikita na po ba tayong pattern na tingin nyo po alarming na with their campaign? I'm sure it will intensify sa kampanya kasi nga po ang contenders lang naman dun sa grupo nila is parang isa, dalawa. Yung iba. Oo, tama yun. Yung contenders, yun po yung lumalaban. Pag sinabing contenders, yun po yung lumalaban. Kasi yung the rest, wala na, lubog na. Kahit anong gawin, mukhang hindi pumapasok sa survey. So, dalawa lang daw ang contenders. So, malamang ang sinasabi niya si Senator Bongo at si Bato de la Rosa kasi minsan nakikita natin si Bato. Pero sa tingin ko hindi naman contender si Bato Kasi kung titingnan niyo yung survey, yung lehitimong mga survey, itong si Bato pumapasok lang dun sa Tangere. Dun sa Tangere na dun lang siya pumapasok pero sa Pulse Asia, Publicos Asia, SWS, hindi naman pumapasok si Bato So ang talagang contender lang isa lang. Yan po si Bongo. So ito si Bato de la Rosa, mukhang malabo yan. So isa lang ang contender talaga. At kaya yung iba, imbis na plataforma, yung sabihin, doon na lang sa ilalim kasi. Sigaw na lang ng sigaw para mga lata at naninira lang ng naninira ng kalaban. Yung mga bira ng bira sa presidente, sa House of Representatives, sila yung mga number 50, number 40. Oh, tama ka, tama. Pansin nyo yun mga kababayan. Yung mga naninira kay Presidente number, grabe naman siya 40, 50. Hindi naman siguro mga 25, 30 yan. Sino-sino naninira dyan? Kay Presidente, sa administrasyon, si Marcoleta, Vic Rodriguez, Philip Salvador, sino pa ba? Sino yung mga nasa ilalim, nasa pinakadulo? Ayun po yung may ingay. Oh, yan po yung yung talagang dakdak ng dakdak, yun po yung mga nasa ilalim. Pero po yung nandun po sa top 12, yun po yung mga tahimik. Wala na, desperado na Kaya gagawin na lang nila, ngumakngak ng ngumakngak. Kumbaga sinasakyan nila yung kasikatan ng presidente sa kanang nagagawa niya Parang wala lang, sumasakay sila, naninira sila. Hindi naman sila umaangat sa survey. Feeling ko nga pag tumakbo ko, baka mas mataas pa ako sa kanila Parang feeling ko masikat ako ng konti sa kanila. Kasi lagi na lang nilang ginagamit. Naghahanap sila ng ibabato sa house. Sinasakyan nila yung kasikatan. Kasi sumisikat ka pag gumagawa ka ng
magagandang bagay. Tama. Hindi yung mga hindi magagandang bagay. Hindi kasi sikat doon. Eh siyempre, sasakyan yan. Ang daming achievements, ang daming ginagawa, ang daming solusyon na napoprovide. Ito namang mga nasa dulo ng mga tumatakbong senador, kung ano-ano na lang ini-issue para lang, siyempre, magagrab sila ng media mileage, di ba? Di ba, sasakyan natin to para sumikat tayo. Ang problema puro paninira naman. Plataforma kaya ilatag nila. At hindi paninira, tignan natin, baka umangat ng konti sa survey, mas maganda. Kasi ang tao, naghahanap ng resulta yan, naghahanap ng magandang plataforma yan. Kahit naman sa lugar, sa probinsya, sa school government, kailangan na ilalatag mo, plataforma, hindi yung, andyan ka na naman tuwing kampanya. Sesementohin mo lahat ng hindi na semento, papasemento mo yung dagat. Ang dami nyo, you will promise the heavens to the people. Nasaan ka ba nung dalawang taon at kalahati? Wala ka naman. Yung mga nandyan nagsisilbi na nakaupo, nandyan sila for how many years? For how many months na nagsisilbi? Tapos pupunta ka dito, sasakyan mo yung issues, yun ang pangkampanya nila. Kaya kung ako sa kanila, plataforma ang ilatag nyo, wag yung paninira. Thank you po. Okay, so yun, mga kababayan, palakpakan natin si Honorable Paulo Ortega V. Yan po yung dapat, mga kababayan. Tama po si Congressman. So di sapul na sapul. Yung mga padapa senator, sino-sino ba yan? Nga na bigla na lang nagsulputan. Ang dami po bigla na lang nagsulputan. Ano ba ginawa nila nung nagdaang 2.5 taon? Wala naman So tama, si Congressman. Plataforma, ipakita ninyo, hindi puro forma. Hindi puro dakdak, hindi puro paninira. Vic Rodriguez, nakikinig ka ba? Marcoleta, sino pa ba? May singer pa nga dyan singer, kabago-bago bigla na lang sumulpot Kung magsalita, kala mo pagkagaling-galing sino pa? Philip Salvador. Sapul ka doon sa sinabi ni Congressman Asan ka ba? Nung 2.5 taon, paaso-aso ka lang kay Bongo. Sino pa? Yung Vic Rodriguez talaga matindi, puro dakdak lang, puro paninira. Hindi naman tumataas sa sorbe. Lakas ding mga asar ni Congressman no? Dakdak kayo ng dakdak, puro paninira sa presidente, puro paninira sa kalaban, pero hindi naman kayo umangat sa sorbe. Si Bato, ganun din. Humingi na lang saklolo kay Sara Duterte. Ang mga tao, tama si Congressman, naghahanap po yan ng plataforma. Ano ba maitutulong nyo sa amin kung sakaling ihlal namin kayo? Wala kami naririnig na gano'n. Naririnig namin sa inyo, puro dakdak, puro paninira kay Presidente Marcos Ano mapapala namin sa inyo? Nga. Mga busit. Mga busit yung mga padapa senators na yan Diba? Tama naman Plataforma, programa, ay nang kailangan namin, hindi puro paninira. Upal tong mga to. So yan mga kababayan, sa pool. Ito nga mga kandidato ni Duterte. Kasi nga wala na pag-asa Sa tingin ko, Congressman sagutin ko lang huwag ka na magtaka. Kasi ganun na lang talaga ginagawa nila kasi wala na silang pag-asang manalo. Sinasamantala nila yung pagkakataon para manira ng manira. Maano na ang tao ngayon, matino na at magagaling na po mag-isip ang ating mga kapwa mga Pilipino. Hindi na po sila magpapabudol yan sa mga kupal na yan na ang interest nila ay pansarili lang para magpayaman. Kasi ito may singer nga dyan na wala na kasing karir. Kaya ito, subukan politiko, pati yung isang artista. Ganun din. Ano ba naman yan? Sino pipila ng artista sa kasinger na hindi nga nagpapakita ng plataforma? Ang ginagawa lang, puro forma. Anak ng toko yung mga yan. So yun lang po muna mga kababayan. Ito muna ang ating update sa mga oras na ito. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to at sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.